And we are live and ako po ang Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Divine Art Shine of Healing at kasama natin sa gabing ito. Ngayon pala ay September 1, unang araw ng September. So bare months na, Masko na, no? So kamustahin muna natin ang ating kapatid, ang ating Deputy Chief Priest na magpakilala ka nga. Ayun, so ako sila kay Magbaya Agama, ang Deputy Chief Priest ng Luntiang Agama. Pakilala ka, tapos sinaswipe mo parang gusto mong tinisin ng ating mga viewers. Kamusta naman lang? Hindi, may nag-pop up lang kasi. Ayun. Tapos tayo din ang founder at initiator ng Sibulan Adlaw Tala, Mystic Oracle. Ayun, no? So yun, no? Kasi simula pa lang ng video is nagpo-promote na tayo ng ating mga gawain sa buhay. Pero yun nga, no? Welcome sa ating ritual aralan. Although napakarami natin sa gabing ito, pero dalawa lang tayo. Pero kasi kanina maraming spirit. Maraming spirit, no? Pero kanina kasing umaga, mga kalahi, no? I think September 1 dito sa Pilipinas, alas 9 ng umaga, tayo nagsagawa ng bansagang ritual at meron tayong 25 participants coming from all over the world. All over the world daw, no? Actually, yes, I consider it na nasakop natin ang mundo dahil kasi tumawid tayo ng karagatan mula Canada, California, at Australia. So, ibig sabihin from North Pole to South Pole or Northern Hemisphere to Southern Hemisphere, from Eastern to Western, almost all directions, no? At natutuwa ako, Lakay, dahil kasi nga yung ating kampanya for decolonization at bansagan kumakalat na sa ating mga kababayan na nasa Estados Unidos, sa Canada at sa ibang bahagi pa ng mundo. Kaya mga kalahi namin dito sa Pilipinas, gising. Sana what I mean is sana magising tayo at akapin natin ang ating identity. Pero sa gabing ito, Lakay, gusto muna natin pag-usapan o pag-aralan ano ba ang kaibahan ng anito, diwata, at engkanto. Dahil kasi dito umiikot yung spiritual realms o yung pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino bago maging Kristiyano. Di ba? So, simulan natin. Ano ba pag-nawa mo na kay pag sinabing diwata? So yung diwata, ito yung mga tawag doon, yung nagliliwanag. Yun. So parang mga full pure entities or pure spirit. So dati, ang paniniwala ko sa diwata parang isang klase ng spirit tulad ng ng mga lambana, yung mga fairy. So parang akala ko isang entity lang din yung diwata before. Pero through our search, so napatunayan natin at nabasa at nakita natin na ang diwata ay hango sa salitang deva. So ito naman yung parang Sanskrit term or Sanskrit word na which is connected siya sa divine or divinity. So for me, ang diwata sila yung mga creator, mga supreme God or supreme deities. So sila yung mga nag-create ng ng universe, ng earth. Yan. Ayun. Pero Lakay, no, ito yung napakaganda sa atin, no, dahil kasi ito yung pag-aaral natin sa Luntiang Agama at ating tinutuklas ano nga ba ang paniniwala ng ating mga ninuno bago sila naging Kristiyano. Although ang paniniwala sa diwata hello, magandang gabi, Patrick Lawrence Garcia. So parang pinaghalo yung kakilala natin si Patrick at si Lawrence, no? Pero si Lawrence, Patrick ay nasa isang katawan. So yun nga, no, pinag-uusapan kasi simula lang natin, Patrick, no. So we are recorded at pinag-uusapan natin ano ba muna yung diwata. Tulad ng nasabi nila kay at sinasabi ko nga rin, no, na parang tayong mga Pilipino bago naging Kristiyano ay naniwala na sa mga diwata. At yung diwata is connected to divinity. Although alam natin na ang paniniwala sa diwata, ito ay dala or hatid sa atin ng Srivijaya at Majapahit Empire. So mga Hindu-Buddhist na paniniwala to. Dahil kasi even sila Vishnu, sila Krishna, si Bathala, di ba? Shiva, yes, no, si Shiva ay mga diva. At ang paniniwala kay Bathala, no, ito ay nagmula din sa ating kapatid sa Indonesia
na Batara, no? Ibig sabihin noble lord, no? Kaya masasabi natin na parang hindi pa rin sariling atin yung paniniwala patungkol sa mga diwata, no? Ito ay parang na-influensyan sa atin. Although ayon naman kay William Henry Scott, no? Meron akong nabasa na parang sinabi niya na kahit na bago pa man dumating ang mga Hindu influence sa atin, yung mga nakatira dito sa Pilipinas nung unang panahon, meron ng talagang unique na paniniwala, unique na almost similar sa Hindu Buddhist tradition, no? Kaya na-adapt natin yung paniniwala sa diwata. Ayun. So minute muna kita Lakay dahil kasi naririnig ko nag-echo ko, no? So ikaw naman Patrick, matanong kita, biglang salang, no? Ano ba ang paniniwala mo patungkol sa diwata? Ano ba yung parang conception mo or yung naririnig mo or naituro sa iyo or nabasa mo or whatever? Ayun, Sariling saloobin mo lang. Nung umpisa, yung mga sila pa talaga yung parang nakikinig ko na taga-bantay ng kalikasan, and also taga curse sa mga tao kung meron mang hindi magandang ginagawa, kagaya ng mga kwento tungkol kina Maria Makiling. Yun yung mga madalas na napapakinggan ko. So pagdating sa diwata, yun yung pinaka parang parang sa interpretation ko noon, sila ay mga goddess. Yan po. Ayun, maraming salamat Patrick, no. Actually Lakay, naalala mo noon anong tayo ay nasa Siquijor, so pwede ka mag on mic ha. Naalala mo, meron tayong nakilala doon na parang practitioner din, modern practitioner na nagmingle din siya ng Filipino mysticism, folk Catholicism, at saka indigenous spirituality. Naalala mo yun, yung binata, parang sabi nila, pag sinabing diwata, nakakatakot yon. Pag nakakita kayo ng diwata, huwag kayong papasok sa loob ng kuweba kasi may mga diwata doon, at kadalasan depiction nila sa diwata ay parang monster, halimaw, no, nakakatakot. At parang meron silang kakayahan na mag-anyong tao. Alam niyo yung sa yung sa fita, yung biscuit, 'di ba? Apo. Parang na nanghihingi siya ng limos ng pagkain, tapos pag binigyan mo ng pagkain is gaganti pa, magta-transform siya into magandang binibini. So ito yung naging modern depiction din naman ni ng diwata sa atin. Siguro dahil nga rin na ito ay commercialized at hatid ng mga malikhaing isip ng tao. At kilala niyo si Rachel Lubanco yata. Naalala niyo pa ba yung artista na yon? Meron siyang sa bagay, matanda na ako, pasensya naman. So siya, ST goddess siya dati, or ano nga ba yung ST? Dahil kasi ngayon is parang mga bomba, mga naguhubad, strip teaser na artista. Ano bang tawag ngayon sa mga naguhubad ngayon na artista? Hindi, yung Bold Star is luma na yun eh. Luma na rin eh. Pero, but anyway, mga daring sexy stars. Yun, sexy stars ngayon. Dati, Bomba or ST Queen. Si Rachel Lubanco ay nagkaroon ng pelikula na Kokak. Na isa siyang diwata, pero nagiging palaka siya, no? So, siya rin yung si Shibum, shalalalala, Shibum. Naalala ko lang, no? So, diwata din ang tingin. So, yung conception ng mga kalalakihan noon, pag magandang babae, wow, diwata. So yun yung nagiging parang evolution. Pero sa atin, pag idinikit natin sa spirituality, ang diwata, ito ay umuugnay sa Hindu Buddhist belief of divinity. Kaya din, yung salitang deity na sa English is hango rin sa salitang deva, no, meaning shining one. Although kung lalalim pa tayo sa pag-aaral natin, meron pang mas malalim na tawag, lalo na sa Southeast Asian countries. Kaya nga meron akong nabasa na pangalang Tuhan, no? Tuhan, na sa Indonesia ang God, ang tawag nila sa God is Tuhan, bago sila naging Muslim at tinawag na Allah. Although ganun din sa iba, sa Malaysia,
sa Indonesia, sa Thailand, Cambodia, na parang halos similar ang belief, no? Bago naging deity or diva is Tuhan naman. Although merong isang tribo na I think Talaandig yata or Tidu, nakalimutan ko, basta somewhere in Mindanao, na meron silang believe sa Omli. No, ito yung mas mataas pa sa diwata. Although ang diwata para sa kanila, they are like light beings or like messengers. Para silang mga angels. Katulad ng God the Father, 'di ba? Meron siyang anghel, may cherubim at merong archangel at mga anghel. Kaya naman kung mababasa natin yung mga diwata, merong iba't ibang rango. Merong diwata sa kagubatan, merong diwata sa langit, may diwata ng araw, may diwata ng buwan, ng tubig, dagat, etc. etc. Kaya doon natin mapapansin na bakit maraming diwata. Kasi in Christian pantheon, no, na yung Tuhan or God the Father or Omli sa ibang tribo, merong mga messengers, no? Sila yung mga heavenly messengers or kanang kamay ng Diyos. Kanan o kaliwang kamay ng Diyos, ng God the Father, na nagsisilbi para sa mankind. And they are the one that lives on the kalangitan or tinatawag na kaluwalhatian. Kasi iba naman ang usapan natin, pag-uusapan natin yung dwelling place kung saan ba nakatira ang mga divinity na ito. Kasi merong mga divinity na nakatira din dito sa middle space, dito sa kasama natin, no? Kasama natin. Kaya kung papansinin mo rin sa different spiritual tradition like the Afro-Brazilian tradition na Kimbanda, no? Usually meron tinatawag silang 7 kingdoms of earth. Sila yung mga Pombas at Eshus ng different kingdoms. 'Di ba? Merong nakalimutan ko yung pangalan ng mga pitong merong Kingdom of the Crossroad, Kingdom of the Market, Kingdom of the Forest, Kingdom of the Marketplace, may Kingdom of the Oceans, etc. etc. At meron pang kabaret no? So may mga kabaret. So they are the spirits na or divinity that dwell among us dito sa mundo. Gayun din naman na meron ding paniniwala na meron ding underworld, no? Sa underworld, nandito yung sa Tagalog is andito yung kasanaan. Yung kasanaan, ito yung kasanaan ng tuwa at kasanaan ng pighati. Yung kasanaan ng tuwa, ito yung tinatawag na maka o paraiso natin na makikita sa underground. Kasi sa Christian belief, 'di ba, pag namatay ang tao, pag ikaw ay mabuti, pupunta ka sa langit, sa upper world, no, kasama ng Diyos. Pero sa Pilipino, sa ating mga Tagalog, no, ang underworld natin o yung paradise natin hindi doon, no. Nasa ilalim din ng lupa. Pero sa kailaliman ng kasanaan or kasanaan ng tuwa or maka ay mayroong tinatawag na kasanaan ng pighati. Ito yung parang purgatorio na tinatawag kung saan yung kaluluwa ng mga taong masama pinipurge, linilinis, no? Hanggang sa pag nalinis sila doon, sisilang ulit sila, magkakaroon ng rebirth or magre-reincarnate sila para maisagawa nila kung anong natutunan nila sa kasanaan ng pighati upang mabago nila at makapasok sila sa kasanaan ng tuwa, no? So ito yung parang spiritual realms. So ano naman ngayon kaibahan ng Diwata Lakay sa Anito? Ayun. So, dito sa Luntian, sa atin, ang paniniwala natin sa Anito, sila naman yung mga ancestor, spirit. So, sila yung mga nabubuhay na parang tumawid sa kabilang buhay or sa mundo ng mga kaluluwa. So ancestor din ang ating tawag doon sa mga relatives natin, like mother, father, lolo't lola. Yon. So, sila yung mga, natin, parang ninuno. Yun. So mahalaga din kasi na kilalanin natin Off-cam ka. Hindi. Ito nag-o-open na. Medyo mabagal lang siya. So pagbigyan nyo na ako. Ayan, yung camera ko. Hello. Yan na. Bumalik na ako, no? So yung mga anito natin, sila yung mga ancestors natin. So pag sinabing anito, maaring automatically sila yung mga patay na ninuno natin. So pag sinabing ninuno or ancestor, sila yung mga either kamag-anak natin,
mga lolo't lola, or maaari din sabihin natin sila rin yung sa community, like yung babaylan natin, no, or mga religious leader ng sinaunang panahon. But right now, sila din yung mga ancestors natin, yung tinuturing natin o kinikilala nating hero. Like kahapon dito sa Bulacan, si Marcelo H. Del Pilar, kaya walang pasok ang mga Bulakenyo, at nagkaroon tayo ng National Heroes Day, no, yung mga bayani na kinikilala ng ating bansa. So kasama rin dito siguro yung mga ngayon, yung mga celebrity na maaring may magandang ehemplo at ambag sa ating lipunan, no? Kinikilala rin natin si Fernando Poe Jr. or whatever, si Mike Enriquez na kamakailan lang o kahapon lang yata is namatay, na parang tinuturing ding haligi ng broadcasting. So maaring siya ay anino or ninuno na rin, or anito, magiging anito na rin, no? So in Catholic faith, sila yung mga santo, no? Dahil yung mga santo, sila yung ay naging tao pero nabuhay ng kabanalan, kaya naging ehemplo sila ng mga mananampalataya. Para sa atin, mga luntiang agama at bilang Pilipinong pagano, mas pinapahalagahan natin yung ating mga ninuno. Actually, yung mga anito pa nga ang mas mahalaga kaysa sa diwata eh. Bakit kamo, Lakay? Tanungin natin, what sa'yo Patrick, ano ba sa palagay mo, bakit naging mas mahalaga yung ancestors kaysa sa divinity or diwata? Sa tingin ko po, siguro pinahalaga ng tao yung anito ng mas malaga, kasi ito siguro yung pinaka naging malapit sa kanila, or kumbaga meron silang talagang personal touch. Kaya ito siguro yung una nilang halimbawa tinatawag sa mga dasal. Kaya ayun siguro, compared sa diwata na meron silang lack of knowledge halimbawa. So yun po ang aking Tama, no? Lakay, meron kang idudugtong sa sinabi ni Patrick, which is natutuwa ako, no? Maganda ang sinabi niya. Go ahead, Lakay. So almost, sumasang-ayon din ako sa sinabi ni Patrick. So yung mga, kumbaga kung tayo mga babaylan or binabaylan ang mediator sa mundo ng espiritu at saka sa mundo ng mga tao, tayo namang mga binabaylan ang nagiging mediator natin doon sa mga mundo naman ng mga higher beings is yung mga ancestor. So sila yung parang nagsisilbi nating bridge, sila yung taga-connect. Tapos sila kasi yung parang field nila yon, so sila yung may access. Kasi kapag once na tao ang umaccess sa higher frequency, medyo mag-malfunction or bigla ka na lang sasabog physically. Yun. Kaya parang parang pinahalagahan ng mga babaylan before ang ninuno or ang ancestor Anito. or ang anito, kasi dun sa tulong na naibibigay nila sa kanila. Ayun, maraming salamat. At saka, di ba parang napansin ninyo, pag natatakot tayo nung bata tayo, lagi nating banggit is inay ko po, no? Bakit kaya inay ko po? Dahil kasi hindi itay. Although there are some who will use na susumbong kita sa tatay ko, no? Or inay ko po, lagi expression nila, o kaya susumbong kita sa tatay ko. Dahil alam ng bata na meron silang security sa kanilang parents. At isipin na lang natin na ang parents natin ay may parents din. At yung lola natin ay may lolo't lola. At kung i-connecta natin sa pinakaunang parents, sa divine parents or unang parents, it will connect to divinity. So ibig sabihin, yung divinity natin, yung God natin, parang binigyan tayo ng lineage. So even us right now, by respecting our anito, respecting our ancestors, we are activating the divine lineage that we have. Yung blood natin, parang sinasabi natin, ito yung naging problema nung panahon. Nung panahon natin, Lakay, or panahon ko, sino bang mas matanda? Basta halos magkasabayan lang eh. Halos by year 2000, parang ang issue dito is laging, anong lahi mo? Kailangan they will recite na merong lahing manggagamot, albularyo, para ma-prove or ma-validate na ikaw talaga ay legitimate witch. Legitimate na mangkukulam. Pero ang naging nakita ko is parang marami pa rin wala eh. No, wala. Go ahead, Lakay. Meron ka sasabihin? Ayun. Dugtungan ko lang yung sinabi mo na
Kaya madalas na ang sasabi natin is inay ko po or itay. So ito yung parang alam mong hindi ka iiwan agad. So katulad din siya ng work ng mga ninuno or ng mga anito na parang sila yung nag-a-act as a spirit guide na parang anytime na kailangan mo, andyan siya sa tabi mo na pwede mo siyang i-access. So yun yung difference. Hindi ko alam, Apo, kung na-experience din ni Patrick yun sa time niya, yung about sa issues na sa lineage. Na-encounter mo rin ba yun, Patrick? Tinatanong ka kung may lineage ka ba, may lahi ka ba? Ano po, dito lang po kay Reverend nung tanong niya po ako about sa mga practices sa bahay na unaware ako na yung pala is part ng practices ng isang witch. Yun yung time na tanong ako ni Reverend. Okay. Pero wala ka pa na-meet. Wala. Ako pala sisisihin, parang power trippin ako. Sorry naman, Patrick. So, Hindi wala naman ka pa po. nakausap na ibang practitioner? Wala po. Wala pa. Okay. Ay, dapat ingatan natin to si Patrick, baka mapulot ng iba. No, pero open ka mag-explore sa mga practitioners dito sa Pilipinas. No? Pero yun lang, binabahagi namin kung ano yung naranasan namin. Kasi nung unang panahon talaga is parang, alam mo yon, i-validate ka nila bago ka ma-accept sa grupo na kailangan pumasok ka sa butas ng karayom. Dahil kung wala ka, ay magiging ano ka lang, magiging ang tawag doon, katulong ka lang. O, tagabitbit ka nito, no? Magkakaroon ka ng powers nito. O kaya, ito pa yung worst, di ako magbabanggit ng pangalan, no? Kung gusto mo, is parang gagamitin nila yung knowledge nila, yung power nila, para molestyahin yung mga magiging members. So ngayon, ewan ko kung meron pa rin, pero dito sa atin is talagang no. Ayaw ko nga maging sa totoo, Patrick, is parang ito sa mga nanonood din sa atin, I don't encourage na maging member kayo ng Luntiang Agama dahil ang pinaniniwalaan natin is yung remembering na maalala ninyo sa sarili ninyo na kayo mismo ay may kapangyarihan at may divine lineage, no? Lakay? Ayun. So yun yung difference ng ng yung pag-i-encounter or bakit mo or paano mo na-encounter yung tanong na yon. Kasi parang code siya na may lahi ka ba. So dalawang aspect kasi siya. Yung iba, tinatanong kung may lahi ka para makita ka agad at malaman mo kung ano yung abilities. Kasi kadalasan, dun siya nakatago kapag may lahi kang manggagama, so automatic nasa healing ka. Ito yung field mo. Pero kapag once na totally wala kang lahi, so ibig sabihin medyo parang mahaba-habang trabaho kasi marami pang dapat ayusin. So yan yung mga questions nila. Pero sa atin, dito sa Luntian, tinatanong natin kung may lineage ka, it's a form of confirmation mismo na ikaw yung makakatuklas kasi sa family mo siya, na makukonfirm na kung ano yung reason bakit ka nasa ganitong path is a form of calling. Yon. Kasi isa sa mga na-research nating information na automatic na sa isang pamilya, may isa doon ang kailangan magtuloy ng babaylan ways. So ito nga itatawag natin binabaylan. So ito yung madalas natin ginagamit na terms, yung binabaylan in respect doon sa mga old babaylan. And Kasi then, kung titingnan natin yung pagiging babaylan, isang mabigat siyang title na hindi siya basta-basta pwede mong i-claim na parang babaylan ka pero kailan ka lang nag-start. Kasi kadalasan pag sinabi mong babaylan, kung mapapansin mo, sila na yung mga matatanda. So automatic, sa sobrang tanda nila, sila yung tagahawak ng wisdom. Yon. So ibinabahagi na lang nila yon. So kapag once na medyo bata-bata ka pa at sasabi mong babaylan ka, so ibig sabihin wala ka pang ganong parang hindi ka pa totally molded. Yon. So wala ka pang fully parang hindi ka pa authorized na gamitin siya. Usually nga, Lakay, in terms of being a babaylan, meron akong nabasa na ang magiging babaylan lang, kahit sabihin mo full power na meron siya, no, lahat ng kapangyarihan, taglay niya na, especially kung babae, no, hindi siya magiging babaylan hanggat hindi pa siya nagme-menopause.
no? Dahil kasi iba namang usapan nito, pero gusto ko lang sundutan dito sa talakayan natin na yung babaeng nagmenopause, ibig sabihin tumigil na ang kanyang pagkababae. So gender neutral na siya. Hindi na siya babae at hindi rin naman siya lalaki, pero both roles ay magagampanan niya na. So kaya kadalasan sa mga babaylan ay elder. Kaya pag sinabing babaylan, you are an elder. So it means pagiging elder does not only limit to human elders like me, no? Although ngayon ang tawag sa akin ay Apo, gawa nga ako ay isang elder ng Lunti ang Agama, being founder, so ako yung pinakamatanda sa inyo, no? So kaya naging Apo ako. Pero kung meron pa mas matanda sa akin, they are the Apo or they are the babaylan, they are the elder. Although yun nga, no, as a modern people nowadays, parang we feel unworthy, me and Lakay and everyone. Sana maging ikaw, maging feel unworthy tayo na tawagin natin ang ating sariling babaylan. Kasi yung mga tunay na babaylan nung unang panahon, nagbuwis buhay eh. Nagbuwis sila ng buhay. Hindi lang sila nagpakita ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang lakas, pero even kanilang mga buhay, parang pinandilig sa lupain natin, no? Kaya itong lupang Pilipinas, no, buong Pilipinas, actually hindi lang sa Banahaw, hindi lang sa Siquijor, hindi lang sa Mount Apo, hindi lang sa Ifugao, kundi buong lupain ng Pilipinas ay banal na lugar ng ating mga ninuno. Dahil kasi yung dugo nila ay ipinandilig sa ating lupain upang magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay. Namatay sila, nalimutan natin ang kanilang gawi, pero we exist to continue. Kung titingnan natin, no, babalikan ko lang, almost 300 years tayo sinakop ng Kastila. At sa 300 years na yon, tinuruan tayong magsalita ng Kastila. Pero Lawrence, do you speak Spanish? Marunong ka Hindi po. Di ba? Pero ano ang proficient tayo magsalita? You speak English, right? Po. Isipin mo, from 1900, 1901 or 1899, dumating ang Amerikano dito. Hanggang kailan lang ang Amerikano nag-stay, no? Parang hanggang 1930s, dahil kasi 1930s is si Manuel Quezon ang naging presidente at nagdeklara ng Filipino should be our national language. Pero natuto tayong mag-English. Versus, so ilang taon lang yon? Pagpalagay natin 50 years. 50 years from Spanish regime, ang American ay 50 years. So yung 300 years ng Spanish, ang dali lang malimutan natin ang salitang Kastila. At nag-transition tayo sa English language. And then from English language is halos lahat na ng Pilipino is nagtatagalog, even sa Visayas nagtatagalog sila, or nagagamit na natin yung national language natin. Either Kapampangan ka man, Ilocano ka man, Bisaya ka man, we are freely to parang malaya tayong nakakapagsalita nito. Although gamit pa rin natin ang salitang Amerikano or English, no? So it means yung process of decolonizing naging epektibo sa paggamit ng salita natin, natural na salita natin. At yun nga lang, ang bagong hamon sa atin ngayon is ang maibalik ang ating pananampalataya sa sinuuna, or kumbaga yung national parang antog dito, indigenous spiritual belief natin, religion. Although ang mga Katipunero, no, plinanon nila na buhayin muli ang pananampalataya natin sa mga diwata, sa mga angkanto, sa mga anito, pero naudlot lang yon gawa nga ng pagdating ng Amerikano. So imbis na isulong nila ang pananampalataya, pinaghandaan nila ang pagdating ng Amerikano para hindi tayo totaling maalipin. Although on my part, no, para sa akin, para nakikita kong naipalaya rin tayo naman. May mabuting naidulot sa atin yung pagdating ng Amerikano, dahil kasi natanggal niya tayo sa kamay ng Kastila at nalimutan natin ang pananalita. Although it remains yung faith na ibinigay sa atin. But right now, in this modern age, siguro kaya tayo narito is para buhayin muli. At akala ko noon ay patay na ang mga diwata, totaling wala. But amazingly, ngayong taong ito,
since nagsimula tayo 2012, what I could say is ang diwata natin ay buhay. At kaninang umaga nga lang I will share the video to you, no? Medyo 2 hours presentation siya. Makikita nyo, meron tayong mga kapatid sa Canada, sa Australia, sa California, na tumatawag sila na sa mga diwata at ginamit lang naghingi sila ng tulong sa atin upang ma-validate yung paniniwala nila sa mga diwata. So ibig sabihin, yung mga Pilipino sa labas ng Pilipinas, they are calling to the diwata, pero nakakalungkot sa atin dito sa Pilipinas, no? Parang ayaw nilang ma-validate. Pero kaya nga ito yung layunin natin sa pag-aaral, ritual aralan, no, para mabigyan ng buhay at sigla yung pananampalataya natin. Kumbaga ma-activate sa atin yung dugong diwata na nasa loob natin, di ba? So, let's move on. Naniniwala ba kayo din sa engkanto? Parang nung bata ka ba, Patrick, is parang nababati ka, tinatawas ka, or naeengkanto ka? Apo, nangyayari yan. Yun. Natatandaan ko yung pinaka accurate is naghukay lang ako ng lupa. Tapos ayun, nagkasakit ako, and then nung tinawas, talagang nakita siya, parang hukay talaga yung hugis na wala namang kaalam-alam yung nagsuob kung ano yung ginawa ko, basta lumabas na sa suob is parang hukay. Wow. Ang galing, no? So, bakit ba nangyayari yun, Lakay, na tayo ay naeengkanto? Naalala mo yung usapan natin nung tayo sa barko sa Siquijor? Sige. Hindi, ikaw na magsabi. Ikwento mo yun. Sige. Pero sagutin mo na lang ang tanong ko, bakit ba tayo naeengkanto? Ayan. So, isang form kasi ng calling, natatawag. Ito yung modern terms natin para mas madaling maintindihan. Na parang ini-inform tayo ng nature, even ng higher self din natin at yung lower self natin, na hindi lang tayo yung nag-e-exist. So kung may physical, automatic na may spiritual aspect. So ang mga diwata, engkanto at anito, sila ay yung mga entity, sila yung mga nag-e-exist sa kabilang mundo, which is yung spiritual part. Kasi isa sa ituturo natin dito sa Hilot Academy of Binabaylan or sa Habi, na hindi mo pwedeng paghiwalayin ang physical at ang spiritual sa ating mga tao na nag-e-exist. Automatic magkasama siya. Kasi kapag once na hiniwalay mo, automatic death ng physical body, pero yung spirit mo nag-e-exist pa rin siya. Yun. So, automatic siya yung parang nagme-maintain ng balance dito sa matter, sa physical realm. So, yung mga engkanto, yung mga nuno, tapos yung mga kapre, mga tikbalang, mga ganon. So isang way nila na i-inform yung mga tao na nag-e-exist sila sa pamamagitan ng pagbati. So kadalasan ang nakaka-experience nun is yung mga bata, yung wala pang kamuang-muang. So sila yung mas mabilis maapektuhan ng mga spirit entity or spirit kasi medyo unang-una parang hindi sila fully kulong or protected. So close sila sa parang pabalik bago sila i-create. So automatic kasi bago ka maging baby sa sinapupunan, bago mag-joint ang male and female cell, nasa spirit realm ka. So kapag pumasok ka na, yun na yung time na nagtagpo yung male cell and yung female. So kaya ka nabuo. So kapag ka baby ka, medyo close ka pa doon sa time line or time frame na yon. So, pwede kang i-access ng mga iba't ibang klaseng spirit to inform you na minsan nga parang na-obserbahan ko na hindi ikaw yung ini-inform nila pero yung mga nauna sa iyo. Ikaw yung nagiging instrument para i-trigger yung all belief and practices and faith ng mga magulang. Kasi automatic na parang dadalhin ka sa doktor. Or minsan kapag walang findings sa doctors, alam na nila na dadalhin ka na dapat sa spiritual. Pero may iba rin namang mga magulang na automatic na, ay dalhin muna natin to sa tawas. Yun. So parang
ibinabalik, itinitrigger yung old belief para siguro hindi siya totally mawala. Yun. Para isang form na rin kasi ng pagpapasa sa iyo eh. So at least ngayon, natandaan mo siya. So ibig sabihin, carrier ka na ng knowledge na yon sa iyong ninuno. Ayun, Apo. Ayun. Actually, tama ka Lakay, no? Parang the Encanto, kaya tayo na Encanto, it is a reminder na tayo ay bahagi ng Encanto. So, mga Encanto kasi is mga elemental. Sila ay mga Encanto ng lupa, Encanto ng tubig, apoy at hangin. So, all of those 4 elements na Encanto or magical being, usually ang term na Encanto is Kastila eh. 'Di ba? Salitang Kastila siya na ang ibig sabihin ay magical or mystical. Pero yung sa taal na sa ating salita, tinatawag lang natin silang laman lupa, lamang dagat, or mga palipad hangin and so on and so forth, no? So ito yung traditional nating katawagan. Pero ginamit na rin natin yung Encanto dahil ito yung parang naipasa na rin sa atin mula nung nagkaroon ng mga Filipino mystics, folk Catholics at naging influensya ng Kastila, no? Sa Hilot Academy mapag-aaralan natin 'yan kung paano ba naghiwalay o paano ba nagkaroon o yung parang evolution, bakit nagkaroon ng mga albularyo, etc., no? Pero gamitin na lang din natin ang term. Sa loob ng Encanto mayroong 2 uri. Ano yung 2 uri ng Encanto? Una yung tinatawag na impacto. Ibig sabihin, they have great impact into our lives. So they are the good Encanto. Usually, sa mga nag-aantingan, bibigyan nila yan ng kulay, di ba? Kulay itim yan, or kulay puti, or kulay pula, or whatever. Yung pangalawang uri ng Encanto ay tinatawag na maligno. So itong maligno, ito yung mga bad Encanto, no? Na talagang malevolent, that they are very harmful. Pero on my part, no, tao lang ang nagbigay ng definition sa Encanto na yan. Because this Encanto usually, they don't care. They are busy doing their works, no? Napaka-busy nila sa kanilang buhay. Na sila yung responsible na magbungkal ng lupa, magbigay ng fertilizer sa lupa para yung halaman dumago. Sila yung nagpupurify ng hangin, sila rin yung nag-aalaga ng tubig at nag-maintain ng apoy para either lumaki at lumiyab, no? Kung hindi sila kumikilos, pag kuskus natin ng posporo o ng lighter, hindi yan magsisindi, no? Dahil kasi katulad ngayon may hangin, hirap siyang sumindi, di ba? So nagka-counteract. So this Encanto usually do their work. Hindi sila nakikialam sa tao. The reason why na nagkakaroon tayo ng sakit kasi pinakikialaman natin sila. Yung energy nila ay hindi compatible sa energy natin, no? Kaya tayo nagkakaroon ng sakit. And they are also a messenger, a reminder na, uy, mukhang marami ka nang nagagawang mali. Yung balance mo. Kaya pag pumupunta tayo sa doktor, nagpapalaboratory tayo, sinisilip ng doktor yung natin, yung mga Encanto natin. Actually, ito nga Diyos ko, grabe. Yung mga lab result ko napakataas. So hindi ako balance. So ang daming Encanto sa buhay ko. Like sugar, napakataas ng sugar ko, yung creatinine ko napakataas, yung SGOT at SPGT, hindi ko na maintindihan kung ano to, pero matataas siya. But anyway, they are the elements within our life. So yung periodic elements ng chemistry, lahat yun ay present sa atin. At lahat yun ay mayroong parang personification sa ating buhay. No? Kaya ang dami-daming Encanto rin sa ating mundo. But these Encanto are very essential because they are the helper of the Diwata. Kung ang mga anito, messenger din ng mga Diwata or ng divine being, ng Omli, ng Tuhan sa atin, so itong mga Encanto rin is maaaring makatulong sa ating buhay. So, through the Encanto, nagkaroon ng mundo, no? Nagkaroon ng sanlibutan, nagkaroon ng beings, nagkaroon ng mga puno, halaman, etc., etc. And even us, kasi we are made of the 4 elements. We are made of earth, air, fire, and water. Earth being our body and bones, air being our respiration, fire being our color, texture, kaya nagkakaroon tayo din ng vision. Ano pa ba?
temperature, yun din yung fire, no? At yung air, meron tayong voice, respiration, etc. etc. So yung 4 vital signs of life, like the blood pressure, respiration, pulse rate, at saka temperature, sila yung mga engkanto sa ating buhay. So, saying this, no, pag-usapan naman natin yung pinagmulan ng mga buhid mangyan. Actually, sila talaga yung ating sila talaga yung ating pag-uusapan, especially yung mga ninuno or anito na si Sayum Ay at Mangat, no? Actually, they are the first creatures. They are the divine couple, or they are a couple na nilikha ni Mahal na Makaako. Actually, si Mahal na Makaako, ito yung divinity na tawag ng mga mangyan. Although meron kasing 8 tribe ang mga mangyan, at sa bawat tribo merong iba't ibang mga pangalan. Although sa buhid is walang nasabi na kung anong pangalan ng divinity nila or yung supreme deity. Although ang pinakita lang sa atin ay si Sayum Ay at si Mangat, no? Although dito, interestingly, dahil kasi itong si Sayum Ay at Mangat, nalika siya sa paanong parahan. Sinabi sa script, no, na lalo na makikita sa Yodisphere, na parang sila Sayum Ay at Mangat ay nalika dahil kasi parang nag-stare or nag-daydreaming yung si Mahal na Makaako. Parang nakatulala si Mahal na Makaako at nakatingin sa isang lugar, habang nakatingin si Mahal na Makaako ay nag-exist na kaagad si yung dalawang couple, si Sayum Ay at si Mangat. So, anong nakikita mong ability yun, Lakay? Na parang magic na magkakaroon ng manifestation, nakatitig ka lang, nagde-daydreaming ka lang. And do you have any ideas about that, Lakay? Siguro, oo. Parang energy manipulation. Kasi kaya niyang i-manipulate yung yung iniisip niya into reality. So, tingin ko isang form siya na ng ability din. Pero parang tingin ko pang advanced na siya kung titingnan mo sa sa psychic psychism. Ayun. Pero I think Patrick is also doing that. Pag ikaw ba ay nagsasolve ng mathematics or nagmamathematics ka ba, Patrick? Nagsasolve din po, opo. Ayun, di ba? Paano ka mag-solve ng problem? Ako actually binivisualize ko talaga muna siya eh. Kasi analyze ko muna yung problem and ayun, ganun lang. Di ba? Parang yung sinabi ni Patrick na gumagamit ka ng visualization, parang nagkakaroon ng answer. And I think ganun yung ginawa ni Mahal na Makaako. Parang yung visualization mo ba is parang nakatingin ka lang sa isang direction o kaya sa papel mo, tapos tumatakbo ng utak mo and it creates. No, diba? Tapos lalabas na yung sagot sa papel. Joke. Hindi naman. Pero usually parang kung napanood mo yung anong pangalan yan, si Doctor, yung autistic na doctor. Dr. Strange? No, yung sa alam mo ba yung sa Netflix si The Good Doctor? The Good Doctor, yes. Si Dr. whatever. Shan. Si Dr. Shan. 'Di ba parang pag nagkaroon siya ng marong pasyente at nagkaroon ng problema, parang titignan lang niya tapos parang lalabas na kung ano, nakikita niya na yung mga sakit at paano saan niya dapat operahan and everything. So, ibig sabihin, even yung pagtingin natin or pagtitig natin, there is a power that is happening. Naalala ko tuloy dito, no? Huwag kang mabibigla, Patrick, dahil kasi nag-aral din tayo ng vampiric, no? Yung style ng vampiric ni, anong pangalan ng author na yun, Bay? Si basta't Michael something. Merong The Vampire Bible na parang sabihin, yung paghawak sa isang tao, hindi lang siya nalilimitahan sa pag-extend ng kamay. Naniniwala ka ba doon? Dahil once na tinitigan mo ang isang tao, parang hinahawakan mo na rin daw siya. So, parang nahahawakan mo ang isang bagay. It is the same thing na parang gagamitin ko to, mga mature naman tayo at ating mga viewer. So, kung bata po kayo, skip nyo na po ang video ito. No? So, kung nanonood ka ng porn, di ba, nagkakaroon ka ng sensation kahit sa panonood pa lang.
no? So ibig sabihin yung mata mo dumadampi sa katawan ng pinapanood mo. So ganun din ang nangyayari na Kahit sa parang pag-visualize lang, mm, 'di ba? Kahit yung connected yung porn. So kahit hindi ka nanonood, iisipin mo lang. So naapektuhan niya yung physical body. So medyo parang connected din siya doon sa ah, parang na-experience ng iba yung love at first sight, na parang unang kita nila pero parang may connections, may attachment na. So tingin ko ang possible na reason doon is kailangan mong i-trace back sino yung unang na love at first sight, yung lalaki ba or yung babae. So possible na baka habang may eye contact, may isang nagsisend ng emotions or ng thoughts, tapos yung isa receiver na nami-misinterpret niya na akala niya is iba na. Yun. So, ito yung mga sasabi namin, Patrick, is parang isang form siya ng magic na tatawag, isang form siya ng psychic abilities na kadalasan is hindi mo pwede sabihin mag-jump ka kaagad sa isang conclusion na ay, ito na siya. So, kailangan mong iti-trace back. So, ganun din sa belief ng mga ng mga engkanto, na kapag once na naramdaman mo at natawas at naengkanto ka, so hindi mo kaagad aawayin, iba-block or ikukulong sa bote. Malamang narinig mo na yun na ikinukulong sa bote kasi sinaktan ka. So kadalasan ang next step doon, mag-search ka. So magtatanong ka bakit mo na-encounter yon. Kasi possible na may reason, may root, at importante yon kaya mo na-experience siya. Yan yung mga sinaunang gawain dati ng ating mga ninuno na parang, hindi naman dati-dati, mga 20s or 80s, 90s, na parang kapag na-encounter nila yung engkanto, automatic huhulihin, pahihirapan, ito torture. So yun yung mga maling actions. Kasi dapat tanungin mo, ano ang reason? Sino ang... dapat merong justice pa rin. May justice. Sino ang nag-umpisa or ano yung messages. Kasi kapag once na kinaptured mo kaagad siya or tinorture mo, hindi mo malalaman yung pinakang totoo. Baka mamaya binibigyan kayo ng signs, ng message pala siya, kaso binlock mo agad. So sayang. Yun. So sa workings natin, hindi natin pinapairal yung pang-torture tapos yung fear. Kasi ang fear naman, ito, isang form din siya ng pagbablock ng connections. So kadalasan, hanggat wala kang ginagawang mali, so dapat wag mong hayaan na matakot ka. Normal na maka-feel ka ng takot, pero kailangan mong i-conquer. Kailangan mong i-transform yung takot. I-remind yung sarili mo na, ay, ba't ako matatakot? Wala naman akong ginawang mali. Para magkaroon ng maayos na flow. Yun. Kasi ang workings ng mind, connected naman ito sa topic natin na more on visualization. Medyo powerful siya. So, nagkakaroon ng mga messages, informations, connections. Kasi close din ang visualization sa telepathic, kung familiar ka doon sa ability yon. So, working with the mind siya, na nakikipag-usap ka, may dialogue sa inner mind, inner thoughts, na maaaring aware ka na akala mo sa iyo. Pero kapag iti-trace back mo, may iba kang kausap. So kadalasan, ginagamit din yon or inaalam din yon kung sino siya. Kasi baka mamaya, isa siyang diwata, isang engkanto, or ancestor mo, or ninuno mo, isang anito. Yon. So ganito yung ating mga gawain, especially dito sa ating group, organization. Ayun na po. So kaya isa pang technique dyan is parang if we want to manifest a desire or wish, magkaroon tayo ng clear vision kung ano ba talaga yung gusto natin. Kaya merong ibang practitioners gumagawa sila ng vision board. So yung vision board is parang pwede nilang ilagay sa yung wall mirror, yung salamin, tapos maglalagay sila ng picture ng mga bagay na gusto nila. Halimbawa, si Patrick gusto niya ng kotse. Hanap ka ng magazine o kaya flyers, gugupitin mo yon, ilalagay mo sa salamin para araw-araw mo siya nakikita, at lalagay mo ng declaration, sasaman mo ng declaration, akin ka.
Parang ganon, akin ka, okay, nakasakay ako sa sasakyan ito. Kung hindi man sasakyan is bahay, kung anong uri ng bahay, magkaroon ka ng eksaktong detalye na meron kang bahay, then araw-araw i-claim mo siya. Actually, parang ito ipag-uutos din sa ating subconscious mind sa ating sarili na makukuha natin ito kung magsisipag tayo. No, parang tinutulungan natin ang sarili natin to motivate ourselves to have these things to come into us. Pero bilang isang diwata, no, ito lang nakakamangha dahil kasi pag diwata ka or isa kang deity, you have the power. Sabi mo, tinitigan mo nga lang siya is parang nalikha na nila yung first being, si Sayum-ay at si Magat. Parang nakita ko na mas powerful pa yung process na ito kaysa sa ginawa ni God, no? Or ng Christian God na dumakot pa siya ng putik para hulmahan ang unang tao. But let's focus now kay Sayum-ay at Magat. Dahil sinabi dito na si Sayum-ay at Magat, sila yung nagbigay ng pangalan sa lahat ng bagay na makikita dito sa mundo. Sila nagbigay ng pangalan sa mga puno, sila nagbigay ng pangalan sa lugar, sa mga hayop, etc. etc. Ang tanong ko sa inyo, ano ba ang kahalagahan? Bakit ba tayo nagbibigay ng pangalan sa isang bagay? For you, Lawrence, as a teacher, gaano kahalaga ang pangalan sa iyo? Lalo na between you and your students. Una, nabibigay siya ng malaking tulong siya sa identity. Na bawat individual ay may kanyang characteristics, may kanya-kanya ding may aambag or may tutulong. And pagdating naman sa mga bagay, importante yung identification or yung mga pangalan at katawagan para mas madali tayong makakakilos or makakagawa ng mga gawain natin dahil meron tayong kanya-kanyang pagkakakilanlan dun sa mga gamit na yan. Talakay, no? Biglang papahirapan kong tanong. Do you think both of you could answer na having a name tend to discriminate one another? Parang, di ba iisa lang tayo? Bakit kailangan pa magpangalan? Tama ang sinabi mo, magkaroon ng identity. Pero kung nagkataon, yung pangalan ay napakaganda. So, lagi mong pupurihin siya. So, ganun ba yun? Naintindihan mo ba yung tanong ko, Lakay? So, anong sagot mo? Oo. Ayun. So, sa akin kasi ang kahalagahan ng name, tama yung nabanggit nga ni Patrick. Tapos, ang maidadagdag ko, ito yung isang form siya na pag-organize. Kasi naalala ko, ang mga nabasa ko sa creations is chaotic. So, hindi siya organized. Halo-halo siya. So, masyado siya magulo. So, nung nag-start ng i-create, so, ibig sabihin ng creation, ito yung pagsasaayos. So, paglalagay kung saan dapat ilagay ang isang bagay or ang isang nilalang or yung existing na create. So, sa tingin ko, ang name ay isang form din siya ng creation kasi ibinibigyan mo ng or ino-organize mo yung isang tao na ito yung name mo, so ito ka. So, ibig sabihin, kapag once na narinig mo ang name mo, magre-response ka kasi ikaw yung tinatawag. Yung pagdating naman sa discrimination, tingin ko gawa siya ng tao. So, it's more on the lower self na approach. Kasi as a human being kasi, carrier tayo ng good and bad emotions or attitude na minsan hindi ka aware kung ano yung emotions mo, basta ina-express mo na lang. Pero isa nga sa teaching natin, kailangan mong ma-master yung sarili mo, kailangan mong alamin kung paano iti-tame yung demonic self. So ito yung stronger part mo or aspect mo. So yung stronger or yung demonic part, sila yung kadalasang may hawak ng ba't ka naiinggit, ba't ka nagsiselos, bakit mo gustong makuha yung bagay na wala sa iyo, na nandun sa kabila, bakit masyado kang aggressive. So isang form yun na parang part mo siya na hindi mo dapat kalabanin pero dapat mo siyang i-tame or makontrol. So, yung discrimination in terms of names, so ang nakikita ko, ito yung hindi mo pag-control sa kabuuan mo.
So parang hinahayaan mong hindi maging organized at maging chaotic ka lang. So dito din nga papasok yung mga toxic people na bakit puro negative ang nasasabi na gagawa nila. So maaring ang set up ng mind nila is yun yung choice nila. Yun. So parang hindi nila hinahayaan na ayusin sila ng universe or ng creator. Kasi naniniwala ako na parang kapag once na harmful ang isang situations, mayroong darating na help na mula sa diwata para matulungan kang bumalik sa ayos ulit. So it's either friend, loved ones, family, yon. And sometimes yung parang tatawag natin self-love na bigla kang na-enlighten na parang mahalin mo naman yung sarili mo or biglang naiisip na ay, iingatan ko yung sarili ko, aayusin ko na. So it's a form of help mula sa Diwata, Encanto at Anito. So yun nga lang ang nagiging problem, kaya natuturo din at nagsishare tayo. Hindi tayo nagiging aware. So akala natin tayo lang yung kaya parang ang bilis lang nating palitan or baguhin. Kasi di ba yun naman yung parang na-experience ng lahat na mabilis siyang i-twist kapag alam mong ikaw yung gumagawa. Kasi ikaw yung napokontrol. Pero kapag ang inisip mo ibang energies or mga diwata ang nagpupush sa yung gawin mo to, so automatic mag-iiba din yung pananaw mo na ay kailangan kong sumunod. Ayun. So yun siya, Apo. Yan, thank you very much. Actually, para sa akin naman, ang pagkakaroon ng pangalan, it give us a sense of ownership, no? Pagkakaroon ng sariling pag-aari na ito rin ay nagsisilbing proteksyon para sa atin bilang isang individual na tayo ay mayroong sariling pagkakakilanlan at mayroong sariling pag-aari. At tulad nga na nasabi mo kaninang umaga, Lakay, yung pangalan natin ay kapangyarihan, no? It is a sign of our own individual power. It's not only because of our personality. Dahil kasi nung unang panahon, di ba, parang bibigyan ka ng pangalan according sa characteristic or traits mo bilang isang bata na lumabas, na isnilang. Okay, minsan ibibigay nila ang pangalan sa'yo upang maging maayos ang pamumuhay mo sa paglaki. It is a gift from our ancestors or a message from the Diwata, no? Isang prayer. Yung pangalan natin, ang complete name natin, yung first name, middle name, and last name, ito ay isang dasal para sa atin na ibinigay sa atin ng mga ninuno, no? Kaya yung ginawa na parang pagbibigay ng pangalan ni Sayum ay parang pag-iiwan to ng kayamanan sa atin, such as ang mga buhid mangyan kasi meron silang sariling handwriting. It was a mark, no? It was a mark for them, for the buhid mangyan, na ito ay isang tanda ng pagkakakilanlan. So, ang mga mangyan din kasi is merong cross. Hindi lang mga Kristiyano ang may cross, no? Meron silang cross o tinatawag nilang pakudos, no? Ito ay tanda ng pagkakaisa ng mga mamamayan dito sa lupa. So, ito yung parang handog sa atin ni Sayum Ay at ni Mangat na dapat nating alalahanin. Dati nung una tayo naging pagano, Lakay, no, parang sabi natin hindi tayo gagamit ng cross. Pero honestly, magbabalik cross ako. Hindi ibig sabihin pag nakita niyo ako nagsuot ako ng cross, nagbalik Kristiyano na ako. Hindi. Inaakap ko lang yung pamana sa atin ng ating ninuno. Dahil kasi yung cross na yan, ito ay tanda ng pagkakakilanlan natin. Ito ay tanda ng pagkakaisa ng langit at ng lupa. At tayo ay nasa pagitan nito, no? We are on the middle world that lives on the upper and the lower world. At dito rin pinakikita ang pagkakaisa ng lahat ng nilalang ng mga tao, ng mga hayop, ng mga ibon, ng mga isda, etc., etc., ng lahat ng nabubuhay sa mundo. Kaya ang pagkakaroon ng pangalan, ito yung pagkakaroon ng uniqueness para makita natin ang kagandahan ng iba't ibang uri ng nilalang. Parang katulad lang din to ng diversity.
halimbawa, kung sakali ang pagkain mo araw-araw kamatis lang. 'Di ba? Parang nakakauyam naman. Parang nakausap ko kasi ang pangalan nito yung taga Iowa ba o Iowa, basta't bansa sa Amerika o state sa Amerika, parang sabi niya na marami silang prutas, parang o pagkain doon na vegetable. The reason why they have, para magkaroon ng iba't ibang nutrients. They supply different kind of nutrients to our body. Hindi yung isang pagkain lang. So, napakahalaga na magkaroon ng pangalan. And ito rin yung parang kahalagahan natin kung bakit tayo nagkakaroon ng bansagan talatanda naming ceremony buwan-buwan upang maiakap natin yung indigenous identity natin. And Lawrence will have that announcement ito para sa iyo, Lawrence. So next full moon, ihanda mo ang sarili mo. No, pwede na tayong next new moon, makakasama ka na sa new moon namin sa pag-aaral, sa pag-welcome ng bagong diwata, at sa pag-welcome natin ng bagong diwata, ay i-welcome din natin ang bagong pangalan ni Patrick Lawrence Garcia. Ano kaya magiging pangalan ni Patrick Lakay? Tingnan natin. I-action mo naman siya eh. Tingnan natin sa diwatang lalapit sa kanya or tatawag. So yung sasabi mo about dyan sa yung sa names, parang biglang naalala ko na katulad siya ng diwatang si Atala, yung sa tala, which is connected din siya sa tala or records. So, yung name na kinikerry mo, ito yung parang parang title siya ng book. So, kung ano yung mga na-experience mo habang nag-exist ka bilang tao, so yun yung dala-dala ng name na yon. So, parang bukod sa prayer, wishes, and petitions ng mga ancestor kung bakit tayo binigyan ng name. So yung name din natin ang nagiging parang USB natin na dito i-store lahat ng mga achievements na nagawa mo. Yun. Kaya sa mga susunod na lineage or lahing manggagaling sa iyo, so pwede nilang i-access yung mga achievements mo, yung mga abilities, skills, knowledge mo using that name. Ayun. So that's the power and magical use of name. Ayun. Meron kang katanungan, Patrick? Wala naman po. Ayun. Sana naging malinaw sa lahat kung ano yung mga pinag-usapan natin. Halo-halo, no? Pero ngayon, nais namin pasalamatan ang Anitong Sayum Ay at Magat dahil ipinaliwanag nyo sa amin ano ba ang kaibahan ng diwata, anito at mga engkanto, ano ang kahalagahan nito sa ating buhay, at ang pagkakaroon ng pangalan natin ngayon, no, bilang Rolando Gomez Camon, Alvin Lascate Sentin, Patrick Lawrence Garcia, ito ay pangalang ibinigay sa atin ng mga mananakop. Pero inaakap din natin ang biyaya at handog ng ating mga ninuno sa atin, lalo ng ating mga diwata. Kaya sa susunod na kabilugan ng buwan or bagong buwan, no? Sa bagong buwan, sasalubungin natin ang bagong Patrick Lawrence Garcia sa kanyang bagong pangalan. Ay, ang tanong nga pala, gusto mo ba? Gusto mo nga pala. Tinatanong nila kay, gusto mo ba? Gusto ba ni Patrick? Baka mamaya ayaw ni Patrick. So, ay, bakit? Mapag-decision sila. Ay, sorry naman. Sorry. Okay naman po. Ilan taong ka lang ulit, Patrick? 26 na po. Baby pa. Mukha kang nasa teens. Oo. Baby pa si Patrick, no? But anyway, maraming salamat, Patrick. Maraming salamat Lakay Magbaya Agama. At maraming salamat mga kalahi sa pag-antabay at pagsubaybay sa ating ritual aralan. Sana meron po kayong natutunan, at kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong mag-comment below. So hanggang sa muli, maraming salamat. Patrick, maraming salamat. Salamat, Patrick. Next month. Thank you po. Paalam, bye-bye. Bye-bye.